Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, July 22, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Total ban sa mga pogo. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA. Sinalubong ng standing ovation. Ilang progresibong grupo nagsagawa ng sarili nilang SONA. Mga effigy ng Pangulo pinagsusunog. Mga taga-suporta naman ni PBBM tinapatan ng konsyerto ang mga protesta. Viral video di umano ni Pangulong Marcos na gumagamit ng droga, isang deep fake ayon kay Defense Secretary Teodoro. Tropical Cyclone Karina, ganap ng bagyo. Signal number 1, itinaas sa ilang bahagi ng Luzon. US President Joe Biden umatras na sa pagtakbo sa eleksyon sa Amerika. Inendorso si Vice President Kamala Harris. At ilang mga mambabatas at mga pangunahing bisita nagpabonggahan sa kani-kanilang attire sa SONA 2024 Red Carpet. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinalubong ng palakpakan ang ikatlong ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nitong i-anunsyo ang tuluyang pagpapasara sa lahat ng uri ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, lisensyado man o hindi. Samantala muli ring iginiit ng Pangulo na hindi isusuko ang soberanya ng bansa sa harap ng panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Ang buong detalye ng SONA ng Pangulo sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Effective today, all POGOs are banned. Umani ng standing ovation at nakabibinging palakpakan ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa wakas kasi ay nagbabana ng direktiba ang Pangulo na wawakasan na ang kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO industry sa bansa. Ayon sa Pangulo, walang idinulot ang POGO na maganda sa Pilipinas kundi kriminalidad. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Bukod sa isyu ng POGO, ay naantig rin ng Pangulo ang kamalayan ng mga umaten sa SONA mula sa kanyang paninindigan na huwag isuko ang West Philippine Sea na ating teritoryo. Hindi katang-isip natin lamang, ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa gitna yan ng lumalalang tensyon sa rehiyon, bunsod ng panghihimasok ng China sa teritoryo ng bansa. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Samantala, ibinida rin ng Pangulo ang kontribusyon ng Department of the Interior and Local Government para sa illegal drug crackdown nang walang bahid ng dugo. Habang inilatag rin ni PBBM ang ilan pa sa mga plano at programa ng kanyang administrasyon tulad ng taas sahod sa mga kawani ng gobyerno. Mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. Meron ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Inanunsyo rin ng Pangulo ang patuloy na pagpondo sa infrastruktura na magbibigay ng access sa mga Pilipino sa mabilis na internet at maaasahang power supply at pagpapalakas ng sports program ng bansa.
Alas 3:30 ng hapon, dumating ang Pangulo sa Batasang Pambansa sa Quezon City kung saan sinalubong siya ni Senate President Cheese Escudero, House Speaker Martin Romualdez. Saka nagsimula ang mismong SONA sa pagbubukas ng joint session ng Kongreso ganap na alas 4 ng hapon. On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Sa huli, tinapos ng Pangulo ang kanyang 1 oras at 22 minutong talumpati sa isang habilin. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Aminado ang ilang mambabatas mula sa oposisyon na nakapunto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang matatapang na pahayag ukol sa West Philippine Sea at laban sa mga pugo. Samantala, hirit ng ilang mambabatas sa minorya, wala pa rin naman ang konkretong solusyon ng Pangulo ukol sa mataas na presyo ng bilihin. Ang Balitang A to Z hatid ni Kim Salinas. Sa ikatlong sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., hati ang reaksyon ng minorya sa Senado at dito sa Kongreso dahil ayon kay Senator Risa Hontiveros, satisfied siya sa mga naging talumpati at report ng Pangulong Marcos Jr. Pero ang minority bloc dito sa Kongreso ay puro plano pa lamang anya ito at wala pang konkreto kung saan nga ba tutungo ang mga pangako ni PBBM. Effective today, all POGOs are banned. Kung standing ovation sa loob ng batasan ng pag-uusapan, pinakamasigabo ang ibinigay sa anunsyo ng Pangulo na total ban sa mga POGO. Satisfied ako sa statements nila sa West Philippine Sea at lalong-lalo na sa POGO ban, effective today na mag-wind down hanggang katapusan ng taon at hanapan ng trabaho yung ilang tens of thousands na nagtatrabaho pa doon. Ayon sa Pangulo, dapat nang puksain ang kriminalidad sa loob ng illegal na mga POGO. Ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Pero tanong naman ng ibang mambabatas sa minorya, nasaan na ang solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Hindi gaano satisfied kasi yung wala pa talagang konkreto, no, para mas mapababa ang presyo ng mga bilihin at maangat yung kalidad ng pamumuhay ng ating mga workers. May mga pointers naman tayo na kailangan nating i-congratulate siya. Sa example, sa unemployment rate, bumaba yung walang trabaho. Gumanda yung rating natin dyan. At kumparar sa pre-pandemic levels, ay mas maganda na tayo. Pahayag ni dating Senate Majority Leader Joel Villanueva, anuman ang ipinagmamalaki ng Pangulong paglago ng ekonomiya ay hindi gaanong maramdaman ng karaniwang Pilipino. 76% sinasabing hindi sila agree sa ginagawa ng pamahalaan when it comes to addressing inflation o yung pagtaas ng presyo ng bilihin. But if you look at the food inflation, tumaas ng 6%. Perhaps that's the main reason kung ba't di nararamdaman kasi mataas yung food inflation. Bagay na sinusuga ni Deputy Minority Leader Paul Dasa sa Pangulo. Pinakamalaking problema natin all over the world is inflation, di ba? Cost of goods. How will we control yung pagtaas lahat ng bilihin? Dapat i-address what's our situation now with foreign debt. Di ba kasi kahit malaki yung budget natin, ang laki din ang inuutang natin. Sa gitna nito, sinabi ng Pangulo na batid niya ang hinaing ng karaniwang Pilipino. Hindi na ito mahalagang alalahanin ng ating mga kababayang nabibigatan sa presyo ng bigas.
Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. Patuloy namang pinaninindigan ni Secretary for Poverty and Food Alleviation, Larry Gadon, na bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naghihirap. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pang-isip bata at swapang. Ganyan inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang kumalat at viral ngayon na video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan gumagamit umano siya ng iligal na droga. Mariin niyang kinokondena at pinabulaanan ng video. Ayon pa kay Teodoro, halatang paninira lamang daw ito, lalo't inilabas yan kasabay sa SONA ng Pangulo. Dagdag ng Defense Secretary, mukhang sinadya rin daw na sa Amerika ito ilabas para hindi sila mahabol ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon, na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video. Hindi raw manonood sa TV man o gadget. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte sa SONA ng Pangulo ngayong Lunes. Sa kanyang ibinahaging pahayag, nasa Bohol daw ang bise para makiramay sa mga Boholano sa pagkamatay ng kanilang Vice Governor. Una rito, inanunsyo ni VP Sara ang hindi niya pagdalo sa SONA at nagbiro pang itinatalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Samantala, sa unang pagkakataon, hindi rin nakadalo sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na video ni Bongo sa kanyang Facebook page, ipinakita niyang dumaan kasi ito sa matinding stress at kaya nagpakuha ng stress echocardiogram kaya hindi nakadalo. Iginiit din ng mambabatas na marami na umanong dadalo kaya hindi na ito makikisiksik pa. Gayunpaman, nag-monitor naman daw si Bongo sa telebisyon. Wala pa naman na ibinibigay na dahilan si De La Rosa kung bakit naman hindi ito nakadalo sa SONA. Samantala, present naman ang dalawang mambabatas sa pagbubukas ng ikatlong sesyon ng 19th Congress sa Senado kaninang umaga. Hindi na tinag sa sungit ng panahon ang mga progresibong grupo na nagsagawa ng sarili nilang SONA. Kabilang sa daing ng grupo ang patuloy na pagsirit ng presyo ng bigas, ng utang ng Pilipinas at ng kawalan ng trabaho. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sinabayan ng kilos protesta ng iba't ibang progresibong grupo ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng malakas na ulan. Kaya't imbis na sunugin, ay pinagsisira na lang ng grupong bayan ang effigy na Undayang Pilipinas na pagpapakita ng annual break-up ng Pangulo at Vice President Sara Duterte. Saan ka nakakita na Vice President binoykot ang Presidente? Pagpapakita yan ng tindi ng bangayan sa pagitan ng dalawang pamilyang ito at ng kanilang kampo. And para sa amin, hindi maganda sa mamamayan kasi parehong mga political dynasty yan. At kanilang mga interes sa kanilang pinapaglaban. Ayon kay VP Sara, malalim ang ugat ng pagkalas niya sa gabineteng Marcos. Habang sa gawa ng SONA ang ating Pangulo sa batas sa bansa dito sa Commonwealth Avenue, kaliwat kanan ang ginagawang pagprotesta ng iba't ibang grupo gaya ng agri-fisheries na ngayon ay nagtatapon ng pintura, tanda ng kanilang panggagalaiti sa kabanggamang problema ng ating bansa. Kabilang sa daing nila ay ang kawalan ng food security dahil sa mataas na rice inflation, utang ng Pilipinas at lumulubong bilang ng mga walang trabaho. Malayo po sa katotohanan, yung kanilang ay hindi talaga kagyat na solusyon, bagkus ito ay panakip-butas. Sa talumpati ng Pangulo, batid niya malaking pasanin sa araw-araw na gastusin ng bawat Pilipino gaya ng presyo ng bigas. The hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo.
Sa kabila nito, ibinida ni Marcos Jr. ang paglulunsad ng tig 29 pesos kada kilong presyo ng bigas sa Kadiwa Centers. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Aminado rin ng Pangulo na pasanin din ang singil sa kuryente. Ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa ay mataas. Kaya patuloy tayo sa pagdadagdag ng mga infrastruktura ng kuryente na magpapababa ng presyo ng kalanunan. Tinitiyak din nating makatarungan ang paniningil sa mga consumer. Bagay na sinalag ng Grupong Bayan. Lahat naman ng dating presidente, yan ang pinapagyabang palagi. Ang hindi na may mention ay yung privatization ng public utilities natin and infrastructure. Kasi hanggat privatize yan at negosyo ang nagpapatakbo niyan, malaking kita rin ang resulta niyan sa mga negosyante at mas mataas na presyo sa mga mamamayan. Habang nagpoprotesta ang mga kontra sa Pangulo, tinapatan ito ng mga pro-Marcos sa kabahan ng Sandigan Bayan. Hirit na ilang taga-suporta ng Pangulo sa halip na puro reklamo, dapat bigyan ng pagkakataon ng Pangulong tuparin ang kanyang mga pangako. Dapat tayo kasi mga Pilipino hindi na tayo marunong magkaisa eh. Dapat kung sino po yung nakaupo, pagbigyan natin siya na kung ano man po ang kanyang mailalatag para po sa bayang Pilipinas. Sa kabila ng mga protesta, sinabi ng NCRPO na naging mapayapa sa pangkalahatan ang sitwasyon sa ikatlong zona ng Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, asahan pa rin ang masungit na panahon sa magdamag hanggang bukas. Bunsod ng bagyong Karina na may international name na Gamey. Huling namataan ng bagyo, 420 km silangan ng Tugigaraw City sa Cagayan. Lumakas pa ito sa 120 km per hour malapit sa sentro na may pagbugsong na abot sa 150 kph. Base sa Weather Bureau Pag-asa, bagamat hindi ito nakikitang tatama sa kalupaan ng bansa, nakikita namang mapapanatili ng bagyo ang typhoon category nito. Hinihila rin ng bagyong Karina ang hanging habagat na magpapaulan naman sa malaking bahagi ng bansa. Sa ngayon, itinaas na sa signal number 1 ang Batanes, silangang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, pati ang northeastern portion ng Isabela. Paalala po dahil posibleng may pagbaha na idudulot ang pag-uulan. Merong direct effect yung outer rain bands nitong si Typhoon Karina dito po sa may Cagayan Valley at ang natitirang bahagi ng Luzon plus some areas in Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po nila, meron din mga kaulapan na epekto naman ng habagat or southwest monsoon na siya pinalalakas nitong si Bagyong Karina. So asahan po natin moderate to heavy with at times intense rain sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa aming pagbabalik, US ginulat ni President Joe Biden matapos sabihing umaatras na siya sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. VP Kamala Harris inendorso na. At tingnan ang mga kabog na style at fashion ng mga mambabatas at VIPs na dumalo sa sona ng Pangulo. Sino kaya ang mga umangat? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ginulat ni US President Joe Biden ang mundo sa kanyang surprise announcement na aatras na siya sa pagtakbo sa eleksyon sa Nobyembre. Inendorso naman niya si Vice President Kamala Harris para kalabanin si Donald Trump. Ang Balitang A to Z Overseas ni Paul Henson. Hindi na muling tatakbo sa eleksyon sa Nobyembre si US President Joe Biden. Sa kanyang statement, malaking karangalan niya ang makapaglingkod bilang Pangulo. At hangad man niya ang ikalawang termino, iniuurong niya ang kanyang kandidatura alang-alang sa kanyang partido. Ang pag-atras ni Biden ay kasunod ng kanyang mahinang performance sa unang presidential debate laban kay ex-President Donald Trump. Sa edad na 81 anyos, si Biden na ang pinakamatandang Pangulo ng Amerika. Kaya naman may agam-agam ang publiko, maging ang mga kapartido katulad ni na ex-President Barack Obama at dating House Speaker Nancy Pelosi kung kakayanin pa ng kanyang kalusugan at pag-iisip ang panibagong 4 na taon sa White House.
Sa kanyang pag-atras, inendorso ni Biden upang maging standard-bearer ng Democratic Party si Vice President Kamala Harris. Sinabi ni Harris na gagawin niya ang lahat upang pagkaisahin ang partido at talunin si Trump. Si Harris ngayon ang unang black woman at South Asian na posibleng maging presidential candidate ng isang major party sa Amerika. Reaksyon naman ni Republican presidential candidate Donald Trump, hindi naging karapat-dapat sa pwesto si Biden at mas lalong hindi dapat tumakbo para sa re-election. Ang pag-atras ni President Biden ay pagtatapos din ng halos kalahating siglong panunungkulan sa gobyerno. Pero si Vice President Harris na ba ang sasagupa kay Donald Trump? Depende yan kung makukuha niya ang nominasyon ng mga kapartido bago ang Democratic Convention sa Agosto. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Kasabay ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagbukas na rin ang ikatlong regular na sesyon ng 19th Congress. Dito, inilatag ng mga mambabatas ang mga panukala at mga prioridad na plano, partikular na sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa at pagtalakay ng issue sa West Philippine Sea. May balitang A to Z, si Naomi Almojano. Siguruhin ang kapayapaan, hindi magsimula ng gulo. Iyan ang tinatahak ngayong landas ng mga mambabatas sa pagresolba ng tensyon sa West Philippine Sea. This independence, which we treasure and enjoy, is what we also desire for our nation. Make no mistake about it. This Senate is unanimous and unbending in defending our country's independence and sovereignty. Ayon pa kay Escudero, layo nilang magpasa ng batas gaya ng Maritime Zone and Sea Lanes Act para mapatibay ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. We will strengthen our military, but not to ignite any conflict, but in order to secure the peace. We shall take peaceful measures to defend our people's right to sail in our seas and fish in our waters. Habang sa Kamara naman, to include the Archipelagic Sea Lanes Act in the top priority list to strengthen the country's sovereignty over its archipelagic waters and maritime resources. Ayon naman kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee, panahon na para magkaroon ng maigting at malakas na presensya ang bansa sa WPS. Habang pagtanggal naman ng mga base ng Estados Unidos sa Pilipinas, ang nakikitang solusyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kailangan po panahon na magkaroon po tayo ng firm resolve, hindi po pwedeng urong-sulong tayo, Defense and deterrence, yun po ang dapat nating gawin, Pero dumadagdag kasi yung provocation ng US na ayaw natin. Dapat i-demilitarize ang Pilipinas, Tanggalin itong mga EDCA sites. Naniniwala naman ang marami na mareresolba ang sigalot sa West Philippine Sea sa diplomatikong usapan. At yan nga ang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ulat sa bayan. Sa pagtatapos ng ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayong araw, umaasa ang lahat na tuluyan ang mapoprotektahan ng Administrasyong Marcos ang soberanya ng bansa, partikular sa West Philippine Sea. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Pinamamadali na ng bagong Education Secretary Sonny Angara ang procurement process para matugunan ang kakulangan ng classroom sa bansa. Ayon kay Angara, may mga issue ito ang nakapagpapaantala umano sa pagpapatayo ng mga classroom. Dagdag ng kalihim, 40% lang ng aprobadong budget ng DepEd ngayong taon ang nagamit dahil sa delay sa procurement. Mahigit sa 159,000 pa ang backlog na classroom sa Pilipinas at patuloy pa itong madaragdagan dahil sa inaasahang pagtaas ng enrollment sa mga public school. So, we need to do something dramatic there. At tingin ko, pag-aaralan natin yung sinasabi nilang standards dito sa construction dahil minsan ayaw nila na mas maliit sa isang certain size. Siguro naman hindi one size fits all kasi may mga lugar na hindi naman overcrowded, di ba? Kaugnay niyan, ipinag-utos rin ni Education Secretary Sonny Angara ang pagsususpindi ng pagsusumiti ng mga dokumento ng mga guro sa ilalim ng Results-Based Performance Management System. Ayon kay Secretary Angara, marami umanong mga guro ang nagrereklamo dahil sumasabay pa daw ang kanilang mga dokumento sa pagsisimula ng pasukan. Matatandaang nagtipon-tipon naman kamakailan ang mga miyembro ng Alliance of Concerned Teachers para iprotesta ang umano'y utos na magsumite ng mga dokumento ang mga guro sa kabila ng pagsususpindi ng performance at results-based incentives sa buong bureaucracy. Yan yung teachers reports na
dahil ang report, ito yung nire-review nila yung performance nitong nakarang school year 23-24. Ang reklamo ng mga teachers is nagkakasabay siya sa bukasan ng pasukan. So, ang daming kailangan documentation, etc. Muntikan maungusan ng world number 33 at first time nasasabak sa Olympics na South Sudan ang 4-time Olympics defending champion na United States sa katatapos lang na tune-up Olympic basketball game nitong weekend. Sa huling 20 seconds ng laro, lumamang ang South Sudan ng 1 punto sa nakakakabang score na 100 kontra 99. Nalagay man sa bingit, pinatunayan naman ng 39-year-old at pinakabeterano sa team na si LeBron James na wala pa rin siyang kupas matapos habulin ng score at mag-layup shot sa huling 12 segundo, dahilan para umusa dito ng 1 punto. Nakabuo si LeBron James ng 25 points, 7 assists at 6 rebounds. Ayon sa coach ng Amerika na si Steve Kerr, hindi dapat magpakakampante sa bawat laro at kailangang asahan yan sa lahat ng makakalaban nila. Nagtapos ang laro sa 101-100 pabor sa US. Samantala, lalabanan naman ng US ang World Cup champion na Germany ngayong July 22. Susunod, tingnan ang mga peg ng mga kasuotang ibinida ng mga dumalo sa SONA 2024. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Talaga nga namang inaabangan taon-taon ang forma, estilo at peg ng mga mambabatas at mga pangunahing bisita ng State of the Nation Address ng Pangulo. Kaya naman inirampa ng marami ang kanilang kasuotan. Sino-sino kaya ang umangat? Silipin natin yan sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Ngayong araw ang ika-3 taong SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi nga nagpahuli ang ilang mambabatas at mga kilalang personalidad sa pagrampa ng kani-kanilang kasuotan sa inaabangang SONA Red Carpet. Pinay na Pinay gown at standout ang peg ni na Senator Grace Poe, Senator Cynthia Villar at angat rin ng stylish barong ni Senator Robin Padilla. Habang simple pero elegante naman ang datingan ni Senator Joel Villanueva. Maging si Bianca Manalo kasama ang kanyang partner na si Senator Win Gatchalian. Maria Clara peg naman ang datingan ni Senator Loren Legarda by locals ng Aklan. Never going out of style talaga si Manila Mayor Hani Lacuna wearing her black Filipiniana gown. Maging si Quezon City Mayor Joy Belmonte, ipinagmamalaki rin ang kanyang outfit inspired by Eco Waste. Kapansin-pansin rin sina Gabriela Women's Party and Alliance of Concerned Teachers, Arlene Brosas at Franz Castro na kapwa may parehong artwork sa kanilang Filipiniana gowns. Hindi rin nagpaawat sa pagbibigay ng mensaheng politikal si Kabataan Party List Raul Manuel sa pamamagitan ng kanyang protest barong na disenyo ni Albert Traqueño. Timeless elegance naman ang peg ni Senator Nancy Binay sa kanyang all piña terno. Gawa ng designer na si Randy Ortiz mula rin sa Aklan. Pero ika nga, hindi lang sa fashion o style ng pananamit dapat ibida ang kagandahan ng ating pagkatao. Ang pag-asa ng bayan ay nasa kamay ng mabubuting leader ng bansa na nangangailangan rin ng suporta mula sa taong bayan. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating presidente ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Sabi niya, ang isang bansa ay nirerespeto sa moral at pamumuno nito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!